Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko na naman po talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo eh. Pero okay lang yon kasi may mga next readings pa naman tayo. Alam mo naman yun, di ba? So, sa mga ayaw ng ganitong klaseng reading, pwede ka mag-next video May choice ka, pwede ka mag-leave sa video na to, mag-exit, ganun. Pa-comment na lang dyan sa baba. Ma-appreciate yung comments, likes ninyo. Sana ma-follow nyo rin ako sa Facebook. Madam Space P. And then, lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo. Para mas madali mong makita yung channel. I mean yung page namin. Diyan ka rin pwede mag-inquire ng personal reading. So, i-shuffle lang natin itong card. Main energy ng Virgo. Medyo nililipad yung mga cards, kaya pagpasensyahan mo na kasi mainit, alam mo naman. So, nakatapat sa akin yung fan. Four of Wands. At saka High Priestess. Wow. Napakaganda nito. I can feel like some of you, ayan, some of you, gamitin mo yung, yung lakas ng intuition mo, lakas ng pakiramdam mo, kasi pwedeng ito yung magbigay sa'yo ng stability. So, yung iba sa inyo, pakiramdam mo, ano yung career na magbibigay ng, more kita para sa'yo. Gamitin mo yon kasi ito, I feel like some of you, pwedeng home, areas or career na nandun ka lang sa comfort ng iyong home. Some of you ganun, no? Pwede magkaroon ng mas matibay na pagkakakitaan, especially kung yun na yung mismo yung career mo. Basta all in all, gamitin mo yung intuition mo pagdating sa mga desisyon mo sa buhay. Lalo na pagdating sa usaping pera, 'di ba? At saka, alam mo yun, yung iba sa inyo, for example, may kaibigan ka, may kakilala ka, biglang nag-ask ng money sa'yo, like, pwedeng gusto umutang, tapos pakiramdam mo na kung hindi naman makakabayad yon. O di, anong gagawin mo? Siyempre, of course, trust your intuition. Kung ano lang yung kaya mong ibigay na parang kahit hindi na pabalik sa'yo, edi yun yung pakinggan mo, diba? Pwede ka naman kasing tumulong, pero pwede rin naman lagyan ng hangganan yon. Okay? So, Four of Cups. Okay. Kung ano yung mga tingin mong hindi na magbibigay ng success para sa'yo, and you feel like parang, more on advice, no? Kasi yung iba sa inyo, kinig lang ng kinig, tas hindi naman ina-apply sa buhay. Aba, ikaw na bahala dyan. No? Alam mo na kung paano mababago yung future mo by, 'di ba? Itong reading na ito, parang guide lang naman sa'yo to. Ikaw pa rin naman ang kikilo sa buhay mo. Hindi naman ako. So, sino ba the person na kakonect mo? So, yun nga, kung hindi ka na sure about a particular career, and you feel like parang kailangan na siyang i-end, or kailangan gumawa ng pagbabago doon, then maybe that is what you need to do. Kailangan mo mag-focus doon, ayusin yun. And yeah, sino to person na kakonect mo pagdating sa love? I feel like itong person na to is, yung iba pwede nagkaroon siya ng choices. And pwedeng mas pinili niya dito yung finances, career, pag-alis, paglayo, pag-iwas, maybe mas pinili niya mag-travel rather than to connect with you. Mas nag-focus muna siya kung paano siya magkakaroon ng growth financially. So, pwedeng may pag-iwan or pag-alis na ginawa itong person na to. Pasensya ka na nga pala kung nagalaw-galaw yung yung cellphone. Kasi nandito lang siya sa cellphone holder, nakapatong lang sa table na ginagamit ko. So, ayun. Pag nilalapag ko yung cards, gumagalaw yung lamesa. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa na person ito?
for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Strength card. 10 of Wands, sabi ko na nga medyo mas titibay ang financially. Alam mo, ikaw yung tipo na tao na ako ka kasi ng ako ng obligasyon. Kumbaga, ang dami mo pang obligasyon sa buhay, pero ito ka na naman, dadagdag ka na naman kasi feeling mo kulang pa. Or talagang gusto mo lang talagang marami kang ginagawa, yung ayaw mong matigil. So, this is you. Pero alam mo, magbubunga lahat ng mga pinaghirapan mo. Kasi katulad ng isang tao, pag pumunta sa gym, diba? Tapos nagbuhat ng mga dumbbell. The more na ginagawa niya yon, the more na nagiging mas stronger siya. Ganun ka rin. The more na marami kang experiences sa buhay, the more na marami kang natututunan, mas nagiging strong ka na as a person. Lalo na with the temperance, if you are very patient, wala tayong nakuha ang emotion mo sa person mo. Kasi technically naman talaga, ang focus mo is sarili mo, finances mo, and pwedeng yung tahanan mo, or career mo. That's your main focus right now. Hindi naman itong person na kakonect mo ngayon. Pero okay lang naman yun. Kasi, ganun na naman talagang buhay. Diba? Parang, bakit ka mag-focus sa umalis? Bakit ka mag-focus sa lumayo sa'yo? Diba? Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka kung ano yung nandyan. And that's what you're doing right now. Emotion ng person na ito is you do have the Tower and the Ace of Swords. So, nagkakaroon ng ending sa inyo na itong person na to or nag-end na. Pero nakikita natin ito na pwedeng may mga new beginnings na dadating sa'yo. So, in order for you na mas makapag-focus doon sa mga new beginnings na yun, parang kailangan mong i-let go or hayaan na umalis or lumayo na lang itong person na to. The Devil is here. This is Capricorn energy. So, yung iba ang case is ganito. Pwedeng kaya umalis or natapos yun sa inyo kasi may nagmamanipulate sa person na to. Distracted siya kasi may maybe the one na nagbibigay sa kanya ng advice or telling this person na i-let go ka. May kontrabida, sabihin na natin ganun. Pero, ano yung pinaka-emotion ng person mo sa'yo? Nasasaktan siya. 3 of Swords is here. This is Gemini, Libra, Aquarius energy. Yung iba sa inyo, there could be a third party na involved dito sa connection na to. Tapos parang wala siyang choice. Kailangan kong i-end. Kailangan kong umiwas. Kailangan kong lumayo sa'yo kasi because of a third party situation. And, masakit. Siya yung nasasaktan. Kasi, parang niloloko niya lang sarili niya eh. Tell me about this. Ten of Pentacles. Pwedeng inisip niya rin yung money, career. Pero, like, the Four of Cups, kasi parang hindi siya sigurado. Pag nag-take ba ako ng risk, or pag ikaw yung pinili ko, ano yung possible mangyari, parang ganun. And then, wala siyang kasagutan regarding doon. Hindi niya alam kung ano mangyayari pag ganun ang nangyari, kung pag naging ganun. So, the moon is here. This is Pisces energy. So, nakikita natin yung person na to na parang nauna sa kanya yung overthinking eh. Alam mo yun, yung parang kaya siya lumayo or umiwas kasi nag-overthink siya masyado. Okay? Then parang hindi siya nagtiwala sa kung ano yung magiging flow ng connection ninyo. Okay? So, what will happen in the near future para sa inyong dalawa? In the near future for the sign of Virgo. Eight of Cups. Ten of Cups. Knight of Wands. I'm seeing, honestly, nakakita tayo dito ng mga financial problem. And I feel like involved ang family or yung pamilya mo mismo nagkakaroon ng financial problem in the near future. Pero alam mo, mababago din to. You know, the Wheel of Fortune. Hindi mo kailangan mag-worry masyado. I feel like yung financial problem is just temporary for you. And kasama yun ng adulting, diba? Pag tumatanda tayo, umiedad tayo, kasama naman talaga nagkakaroon tayo ng problema sa pera. Hindi naman lahat perfect. Tell me about this.
Yeah, with the Hierophant, mautak ka, magaling ka, you can solve whatever kind of problem ang pinagdadaanan mo, at yung mga problem na dumadating sa buhay mo, kayang-kaya mo solusyonan yan. And I can see the support of family here. Death card, Scorpio energy, so yung iba sa inyo may mga bubuhayin. Okay, so might be bubuhay, I mean not literal na bubuhayin na tao, ha. I mean, pwede may mga bubuhayin na career, like maybe business, na bubuhayin in the near future, or pinagkakakitaan in the past. Tapos, pwede gumawa ng action in order for you na kung paano may babalik yung mga bagay na yun. And pwedeng pag-isipan yun. Alam mo yun, kasi kung hindi ka magkakaroon ng problema dito sa pera, hindi mo maiisipan yung ibang options eh. 'Di ba? And it's like it's just a way for the universe na parang i-align ka or itapat ka sa tamang uh, lakarin or tamang daan para sa iyo. Para mas makamit mo yung success sa buhay mo, kailangan lakaran mo to. Parang ayun yung sinasabi ng universe. Eh. Kailangan daanan mo to, no? Wala naman kasi na nandun na agad sa huli na successful na agad. Talagang lahat yan magkakaroon ng mga experiences na hindi maganda. Pero kailangan, lakasan mo yung loob mo, tapangan mo yung loob mo. Na makakaya mo, maniwala kang makakaya mo to. Okay? Ang number 1 na dapat magtiwala sa'yo ay ikaw mismo. Okay? So, yeah, I feel like the universe is helping you na ma-overcome itong challenge na ito regarding money. Wala akong masyado talaga nakuha, I'm sorry ha, wala akong masyado nakuha talagang energy mula sa'yo papunta dun sa person nakakonect mo, like parang bala siya sa buhay niya. Parang ganun. So, in the near future para sa person mo, the Justice card, the 4 of Coins, 6 of Cups, this could be a person in the past. Wait lang guys. Okay, I'm back. So, may i-reveal, ipagtatapat sa'yo ang person nito in the past. And in the near future, yun nakikita natin dito. May past person, tapos merong dadating siya or babalik siya sa buhay mo, tapos may pagtatapat siya sa'yo. Ano yun? Queen of Swords. Hindi ko alam kung naririnig mo yung fan ko, kasi parang ang weird din, medyo umingay siya ng konti. Wait lang. Hindi ko alam kung nakatulong yung ginawa ko. Feeling ko nakatulong naman. Medyo nawala yung ingay. Anyway. Queen of Swords. 6 of Swords. I feel like something is going to end sa buhay ng taong ito. And then, eventually, dadating siya or babalik siya sa buhay mo para i-reveal or sabihin sa'yo yung mga endings na pinagdadaanan niya or pagdadaanan niya sa buhay niya. And then, yeah. Magugulat ka na lang sa mga aaminin or ipagtatapat ng taong ito. And ito yung may kinalaman sa mga ending na nangyayari sa buhay niya. Thank you for watching. I love you all. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. And please do like, subscribe. Help our channel grow. At saka mag-grow tayo kung nagko-comment kayo. So, kahit tuldok lang, malaking bagay yun sa channel natin. And at the same time, yeah, yung Facebook page ko, sana makita ko kayo doon. Nagla-live ako doon, guys. So, sana makita ko kayo, makausap ko kayo ng live. Diba? Nagsasagot ako dyan, nagta-tarot reading ako ng live. So, hopefully, makita ko kayo doon. TikTok, ganun din. There are times na nagla-live ako doon. Or magla-live pa lang, hindi pa naman. Magla-live pa lang. And, yeah, doon na rin sa ibang channels natin. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.